Okay, so paano mangutang or mag-loan dito kay Maya Business, no? So alam niyo ba na maaari po tayong ma-offeran dito hanggang 350,000 dito kay Maya Business. Okay? So sa mga baguhan pa lang po dyan na wala pang Maya Business, pwede po tayong gumawa muna ng account dito, no? So pwede tayong mag-install dito kay Maya Business sa Play Store o kaya sa App Store, Maya Business, tapos install lang kayo, gawa kayo ng account. Ngayon, kung hindi nyo po alam yung step by step kung paano gumawa ng account dito or mag-register dito kay Maya Business, no? So, ilalagay ko sa description or sa comment section yung link ng pinaka-video ng, meron kasi ang nagawa dito, 2004 pa to, no? So, step by step na po to kung paano mag-register, kung paano gumawa ng account dito kay Maya Business. Okay, so ngayon nakagawa tayo ng account na dito, no? So, sa umpisa niyan, hindi pa agad-agad kayo ma-offeran po. Depende din sa account yan. Meron namang agad-agad na offeran na. So, dito po, para po makapag-apply tayo ng loan dito, so dito sa pinaka-main dashboard ng ating Maya Business, makikita na agad natin dito yung loan. Ayan, dito. So, click lang natin to, no? Ayan. So, click natin yan. Pag-click po natin, dito po tayo kasunod na pupunta, no? So, dito punta lang kayo sa baba, scroll down lang kayo hanggang sa makita po natin to. Okay, so proceed lang tayo, no? Next, dito po tayo, ito po yung makasunod na makikita natin. So, dito ay, long term daw niya ay up to 90 days, okay? So, tapos, ang minimum amount ay 500, then, ang maximum amount na pare natin mautang ay 350,000. Okay? So, titingnan natin ngayon kung magkano nga ba yung pwedeng ipautang ni Maya Business sa atin. So, mag-a-apply ako. Okay? So, apply now. So, click lang natin si apply now. So, step by step na po ito. Kayo mag-skip, no? Kung balak nyo pong umutang dito kay Maya Business. Okay, so ang pinili ko dito ay personal loan. So, ang tawag po pala nito ay Maya Advance Loan. Ayan. So, click lang natin itong personal loan. 10%. Depende po sa inyo kung ano po yung reason nyo na kung bakit kayo maglo-loan, no? So, pwedeng operational fund, start-up fund. Ayan. So, proceed lang tayo. Okay, so next, ayan. So, qualified ako agad sa 1.5. Okay, so bago pa lang kasi ang account na to, kaya 1.5 lang muna yung, okay, so pag uutang kayo ng first, so dapat maging good payer kayo para pagka next yung utang, di ma-offeran kayo ng medyo maganda-ganda. Okay, medyo malaki-laki. Okay, so sa ayon dito, no, so 30 days daw, bibigyan ako ng 30 days, tapos yung 1.5 ko ay merong service fee na 134 pesos. Yung pinaka-interest niya. So, ang repayment ko ay 1,634.85. Okay? Ayan. So, makikita na agad dito kung magkano yung interest ninyo. Okay. So, kung okay na kayo dyan, so pwede na natin i-proceed yan. So, sa akin na-proceed ako. Okay. So, dito, ayan. So, Maya Advance. Ayan. Tapos, dito ay net loan proceed. So, 1,499 kasi meron siyang documentary stamp tax. Ayan. 0.92. Kasi nabawasan na siya. Okay. So, next. Ayan. So, makikita nyo dito yung, niya. Ayan. So, 8.99% of your loan amount. Ayan, 134. Sa loob ng isang buwan lang to, ha. A purpose, ayan. So, accept lang natin. So, ganun lang siya kadali kung paano po tayo mag-loan dito or mangutang dito kay Maya Business, no? Kung halimbawa emergency, na kailangan nyo ng pera, ayan, pwede tayo makautang agad dito. Okay, so accept lang natin. So, na-accept ko lang yan. Tapos dito, kailangan ng OTP, no? So, kukunin nyo lang yung OTP dito sa number na naka-register sa Maya Business. So, submit lang natin. Ganun lang siya. Then, ayan. So, in process na siya, no? Okay, so, i-refresh nyo lang yan. I-refresh nyo lang yung Maya Business ninyo. Tapos, magre-reflect po doon sa pinaka-dashboard, doon sa wallet. Yan. So, dito, ito na yung babayaran, no? So, ayan. Okay, so na-refresh ko lang yung aking account. Ayan, nag-reflect na agad siya. Hindi na siya nagtagal, nag-reflect agad. Okay, so kung kailangan nyo na emergency agad-agad, ayan, pwede dito ang Maya Business mag-apply kayo, no? Ayan, kasi mabilis lang siya makautang dito. Okay? Tapos, kung paano i-transfer sa GCash or transfer nyo sa bangko, ayan, sa deposito bank lang. Okay? So, kagaya nyan, hanggang ipapasa ko yan sa aking online bank sa Asia United Bank, no? So, dito sa bank, so pwede piliin nyo dito, hanapin nyo yung GCash, kung alam mo GCash o Maya, yan. So, dito yan. Yan, lagay nyo account number or kaya sa GCash number ninyo, first name ng account name ng GCash, ayan. Dito makikita nyo na agad dito yung GCash sa unahan. Okay?
So, pwede nyo ma-transfer sa GCash ninyo, pwede sa kahit anong bangko. Or Maya, or ano pa ba dyan. Okay, so, InstaPay yan. So, meron siyang 10 pesos na service fee. So, yung 1,005 mo, magiging mo 1,510 yan. Then, confirm lang. Ayan. So, in process na siya. Ayan. So, binalikan kayo ang wallet. So, naging 34 na lang. So, dito, agad-agad, na-receive ko na agad, no? So, nag-notify na agad na meron akong na-receive na 1,500. Okay? So, ganun lang po paano tayo mangutang emergency dito kay Maya Business, no? Okay? So, sana po nakatulong sa inyo. Try nyo po. Try nyo pong umutang dito baka sakali, no? Makautang tayo dito. Kung emergency lang, tandaan po, kung uutang, ay obligasyon din magbayad. Okay? So, hanggang dito na lang po. You're welcome.